shapes my story, and God gets the glory. What does it mean? No faith, no story. Ano kasaysayan mo as you face the challenges? Paano mo lalabanan? Okay? Yung mga corrupt na opisyal. Okay? Sabi ko nga kaninang umaga, nakakatuwa, sapagkat ngayon, pag nabumabaybay ka ng EDSA, o kahit saan dito sa Metro Manila, wala na nag-reflex ng number 8 na kotse. Siguro nahiya na sila. Okay? Wala na yung nagpapakita na meron kaming party at ang aming ginastos ay 2.4 million. Okay? Wala na. Bakit? At least may kahihiyan itong mga to. So ito ang tanong natin, okay? Pag wala kang pagtuo, pag wala kang faith, wala kang story. Okay? Psalm 59 verse 10, anong sabi ng Word of God? Let us read this together. The God of my mercy shall prevent me. God shall see me and desire upon my enemies. Now listen na, pag sinabing the God of my mercy shall prevent me, hindi sabing hahadlangan. Kung di ibig sabihin yan, ang Diyos sa kanyang kagandahang loob, sasalubong. The word prevent means sasalubong. Meaning, aantayin ka, sasalubungin ka kung saan ka naroroon. Okay? At ipapakita ng Diyos sa akin, sa iyo. Okay? Yung nasa ng iyong kaaway. That's why I told you, huwag kang gaganti, hayaan mong ang Diyos ang gumanti. You know why? He's the best one. Father, we thank you. Salamat sa inyo. Kayo po ang magpalat, magbasbas at manguna. Pagtiwalaan mo po kami. Salamat po, ito po ang unang linggo ng amin pong 42nd year as an ecclesia. Salamat kay Pastor Fajardo at Sister Christy na nagpasimula ng gawain ito at aming itinuloy. Salamat din po sa isang buwan na pag-iingat mo, pag-i-encourage mo sa mga kapatirang nagdala ng bisita, napagod sa pagsundo, napagod sa paghahanda ng mga pagkain. Lahat ng yan ay hindi po sayang. Wala pong sayang sa aming ginawa nung kami po ay nag-serve kasama mo. Salamat po sapagkat nakita namin at naintindihan namin na lahat ng ito ay inyo pong napansin. At maraming salamat. Kayo po ang aming tagumpay. Ang aming feelings ay hindi Diyos, God is God. Ang aming feelings does not define truth. God's Word defines truth. Ang aming feelings ay echo at responses kung anong naiisip namin at anong mindset na meron kami. Kanya tulungan mo po na ang amin pong kaisipan ay umaakma lagi sa iyong salita. Salamat po sa inyo sa pangalan ng Kristo Jesus. And all God people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati mo yung katabi mo at sabi mo sa kanya, huwag kang matutulog. Yung meron nag-text sa akin, Pastor, wish me luck. Kasi 3 minutes lang, young people na, okay? Inaantok ako, wish me luck. Anong wish me luck? Walang swerte sa Kristiyano. Wish me luck, wish me luck. Okay? Butin lang, sinuwerte ako, hindi ako nakita. Walang swerte, okay? Lahat yan pinag-aadya. Now, I would like you to understand, okay? Nung sinabi ng Diyos, ang Diyos, pati ang kanyang kagandahang loob, ay sasalubong sa akin. Now listen, sino gusto mong sumalubong sa iyo? God is not impressed kasi matangos ang ilong mo. Walang pwedeng tumangos ng ilong kay Pinocchio. Tama? Habang nagsisinungaling yung kumag na yan, mas tumatangos. Tama? Hindi naman tayo sa Pinocchio. Dalawa lang ang klase ng ilong. Pointed, disappointed. Let's admit na mga Pilipino, disappointed ang ilong. Tama? Ang mahalaga, nahinga. Tama? Hindi rin tinitingnan Diyos kung matangkad ka, maputi ka. No. Ang tinitingnan Diyos sa atin, faith, pananampalataya. Pag wala tayong pananampalataya, wala tayong kwento. Pag wala tayong kwento, wala tayong kwenta. You see? Napakagandang magkaroon tayo ng kasaysayan. Ang nanay ko'y mahirap. Kami binapagyo. Kami may mga baha. Kami may mga pagsubok na pinagdaanan. Pero nagtagumpay kami kasi meron kaming faith. You know what I'm saying? Mga minamahal, napakahalaga ng faith. Sa ating kultura, in our culture, we want everything to be easy. Tama? Kanya mapapansin mo, because we would like to have easy, pati building, ginawang easy. Kanya konting yanig lang, wasak. Tama? Konting lindo lang, wasak.
Samantalang tong building natin since 1997, siguro kung hindi natin pinakialaman at hinayaan natin mga engineer, no. So kami bibili. Okay? Kami ni Ellen, si Rene, yung iba pa natin mga kasama, bumili ng ganyang kalalaking 1 inch na bilog, tapos hinukayan, hinalo. Okay? Tinignan natin, nakakailang lindol na tayo rin eh. At sabi ko nga sa inyo, nung makita ko yung tinatawag na West Valley Fault, hindi kasama Pasay. Lumisya. Dadaanan ng Makati, Taguig, Marikina. Tama? And tanong, kahit hindi dumaan sa atin, apektado tayo dyan. Tama? Apektado tayo. We need to be careful. Tama? Ang tanong ko sa iyo ito, nasanay tayo, we want something easy. Kanya kahit sa kape, 3-in-1. Tama? Ay, pumunta ka dun sa kapihan nitong inaanak kong si Jeff tsaka si Ursel. Okay? Pambihira, masarap yung kape niyan. Pag ako'y nasa Iligan City, dun ako nagkakape. You see? Then I want espresso, double espresso. Okay? Or doppio campana. Kanya itong si Josh, sabi ko, pa-order kasi anak din ng pastor eh. Meron din silang kapehan. Sabi ko, pa-order ng doppio campana. Naku, mahirap po yun. Sabi naman itong si Richelle, heart, double espresso lang yun, lalagyan na ng whipped cream. You see? We want easy. We want things to follow a simple formula that it will change our lives completely. 3 dekada kang nagsalbahe, hindi nag-aral, tapos pag ginawakan mo yung libro, nasa ulo mo na? Hello? Pinabayaan mo yung family mo, tapos gusto mo, isang usap lang, tapos na? Di ganun yun. We want a step-by-step guide. But the problem with this approach is this, okay? There's no room for mistake. Okay? There's no room for mistake. Kung ito nga mga building na ginagawa, merong before and after na inspection. Tama? Nakakalusot pa. Oh. You see? That's why I asked you kaninang umaga, di ba? Sabi ko sa inyo, okay, with what is happening, yung educational system natin ay was allowed to rot, leaving the next generation ill-equipped na mag-thrive in the world ahead. Napakababa ng ating tinatawag na ranking. Okay? Ang public system natin, health system, is very there. Yung agriculture natin na tayo kinokopyahan ng Thailand, ng Vietnam, tayo ngayon nag-i-import sa kanila. Diyan lang sila natuto sa UP Los Baños. Right? Tapos tayo ngayon umaangkat. Sakit naman nun. Ang ating economy is unable to keep people meaningfully employed. Ito yung nangyayari sa ating bansa. We wasted trillions in useless projects ng gobyerno na naghahanap ng acceptability through political patronage. Napigil ba nito ang storm? No. Yung storm ang nagbulgar ng kanilang mga kagaguhan. Sorry for the word. Itong storm na ito nagpakita ng kanilang kapabayaan. You see? Kanya ang tanong ko, how can we love a country if we cannot trust the people in the government? Right? Mabuti na lang may Diyos. Mabuti lang meron tayong pwedeng puntahan. You see? Kanya pagpapasok ko ngayon sa isang pamayanan, nakakita ka ng McDonald's o ng Jollibee, teka muna, bag lumindol. Buhay pa ba ako dito? Pag tumatawid ka sa tinatawag na tulay, teka, kailan ginawa to? Am I right? Matatakot ka na. You see? How can we rebuild trust in the government if the political class itself appears to be dissembling? O bukas, baka may bago na namang daw, Blue Ribbon Chairman. Bakit? I don't know. Di ba? Yung mga congressman natin at mga senators natin are in open verbal warfare. You see? Ano nangyayari sa ating pamayanan? Kung walang Diyos, kung walang Word of God, kung walang simbahan, tama?
Kanya nga sabi ko sa inyo kaninang umaga, sino ang panggagalingan ng impluensya na meron ka? Who influences you? Right? Who influences the most? Tama? Yung influencer, yung napapanood mo sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa lahat, it can shape your style. Only Jesus Christ can shape your soul. You see? Influencer will share their daily life. Ito po yung luto ko, ito po yung suot ko, tignan niyo po yung OTTD ko of the day. But Jesus Christ shared His life, His blood, and gave it for us. Influencers will just show up on your feed. Dadaan yan. But Jesus shows up in your need. Jesus is always there. Jesus is always closer on the top of the screen. Ang influencer will teach you tip to change your look. But Jesus Christ gives you grace that will change your life. You see? Ang influencer, ngayon sikat, mamayang konti, wala na yan. It will fade with trends. Nasa na si Diwata? Nasa na si Wamos? Nasa na si... Sino yung kapatid ni Wamos? Awit, tama, nasa na? You see? Kilala niyo ba yung kinakanta namin ng mga bataan? Divina Valencia, Estela Suarez. Kilala niyo yan? Ay, hindi niyo kilala. Yun ang mga sikat na mga, yun eh. George Estrigan, Max Alvarado. You see? Tamo, hindi mo kilala. Kilala mo lang yung sa Incognito. O paano? Pati yung sa... Batang Quiapo na maliit, ang pangalan nun? Si Baby Giant? O, patay na, wala na, makakalimutan na yan. Right? But the influence of Christ in your life will last for eternity. You know what I'm saying? Sino gusto mong mag-influence sa'yo? Okay? God's will is not in a closed system. It is dynamic. It's not choosing from A to Z. It's not choosing between A or B. No, no, no. In fact, many times you can choose from A to Z and any of them will be okay. It's your choice. Bakit ka bibigyan ng Diyos ng utak and not expect to use it? Hindi pwede na to. Are you with me? Okay na to. Si Tan Felix lang yun sa luto niya. Hindi pwede yan sa buhay mo. Okay? If God's will is not a failing or a formula, then what is God's will? Can I say this to you? God's will is a relationship. A growing relationship. Anong sabi ng 1 Corinthians 1:9? Ang Diyos ay tapat, sa pamamagitan niya ay tinawag niya tayo na magkaroon ng pakikipagtalamitam, pakikisama sa kanyang anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon. You see? He wants to have fellowship with you. Bakit? Anong sabi ng Romans 5:10? Sapagkat nung tayo'y kaaway niya, hindi mo iniisip na naging kaaway ka ng Diyos. Aawayin mo siguro yung kapitbahay na maingay, yung teacher na pagka ikaw ang mali, pabagsak ka, pero yung kaklase mong may favoritism, aawain mo siguro yung kapatid mo, pero hindi ang Diyos. Sabi rito, sapagkat nung tayo'y mga kaaway pa ng Diyos. Nako po. Tama? We were reconciled to God by the death of His Son. Sa mamagitan ng kamatayan ni Kristo, tayo'y pinanumbalik niya. Si Kristo ang naging pampalubag loob natin. Siya yung naging dahilan para maging katanggap-tanggap tayo. God promises we would not perish if we believe in Him. Pag nanalig ka, pag naniwala ka, kahit anong kaguluhan sa lupa, hindi ka mapapahamak kasi may kasama ka. God's free gift of salvation is offered to everyone. Sa matalino, sa mahirap. You see, yung maging contractor ka sa DPWH, may kakapitan ka. Kagandahan sa Diyos, yung kaligtasan niya, walang palakasan dito. Pagpapakumbaba. Lord, makasalanan ako, mali po ako. Kailangan ko po ng kapatawaran. Jesus Christ died for you.
So how do we receive this gift? Simply, accept His gift of salvation. At i-commit mo ang buhay mo sa Kanya. Okay? Not only to love God with all your heart, but also to love everybody else in His family because God is love. Kanya hindi po pwede na tinanggap ko si Kristo, tapos meron akong galit sa puso. God is always building and working, building in His family. Pinalalakas niya kanya nga may eklesiya. I always say, alisin mo ang Bible Baptist Church of Pasay sa buhay ko. Alisin mo si Pastor Fardo sa buhay ko. Hindi ko alam kung sino ako. You see, naguhugas lang ako ng jeep. Okay? 1983, si Preacher Rene, nagtitinda ng siopaw. Si Moreng, naguhugas ng jeep. At pagka gusto namin kumain ng kamto, tokwa, sabaw, kamto, ay itatakas namin yung jeep, itutulak namin. Babiyahe kami ng 2 ikot para pag may kinita, kakain kami. Saan kami kakain? Sa mabuhay. Ano yung mabuhay? Mura na, masarap pa. Mura na, marumi pa. Bakit? Anong mga standard? May ipis dyan, hindi mo alam. You see? Ngayon, pag binabalikan ko yung Harlem at saka yung mabuhay sa Libertad, sarado na. Oh. Yun lang ang kinakain namin. Sa pagtakas ni Moreng ng jeep, ano nangyari? Tumaob! Ay, paano ka magpapaliwanag? Kasi yun yung kabataan namin. Si Ellen, kainuman ko. Si Pastor Butch, kainuman ko. That's why I said, nasan ang kainuman mo? Nasaan ang kasama mo sa kasalokohan? You see? Nasaan yung kasama mo sa pag-aasar sa barangay? Nandyan lagi si Mang Bert, hinahabol kami. Tatawag kami ng taxi sa Evangelista, papuntahin sa Emirates, tapos tatakbo kami sa loob ng muro, lalabas kami sa Lacuna, tapos tatawanan na, tignan mo yung taxi, kawawa naman. Wala kaming dignidad. Hahabulin kami. And then until the Lord found us, kasi si Pastor Fardo, doon naglagay ng simbahan kung saan kami nagiinuman. Ay, siya naman. Sabi ko, pagka kami naroon, sabi ni Pastor, tsaka ni Danny Pabilando, anong ginagawa nyo dyan? Kayo tinatanong namin, anong ginagawa nyo din eh? Dito kami nagiinuman. Kayo nga magulo dyan. Sinira nyo yung linyahan namin. You see? Until one afternoon, magkakasiyahan kami ng mga tropa. Nagalit yung kapatid ni Ringo, yung kapatid ni Ellen, kapatid ni Ate Violi. Nagsumbong na naman yung mga tao, yung mga bata, nagkakagulo naman, may ginugulpi na naman doon. Lumabas at kinuha yung barel, pinaputukan kami, patay yung isa. Ay, anong gagawin mo? Ang pangalan na yung rolling demonyo kami, demonyito lang. Sabi ko kay Pastor, i-Bible study mo kami. Ito namang si Pastor Fajardo, ang unang-unang tinuro, end times, tribulation, 6, 7 trumpet, 7, hindi naman namin maintindihan. Oh. Then nag-preach si Perdiconanan at nagpabaptize ako. That was 1983. Naging baptist muna ako. Then 1985, nag-preach si Pastor, katangian na papunta sa langit, wala ako. Katangian na papunta sa impyerno, pasado. Eh kung tumigil si Pastor ng copy preach, hindi ako naligtas. That's why I thank God. I was 19 at that time. Okay? Now I'm 61. Alisin mo yung eklesiyang ito, hindi ko alam kung sino ako. You see? There are thousands of verses that talks about a developing, loving relationship with Jesus Christ. Why? Because God's will is on a relationship. The better you know God, the less confusion you're going to have about His will. How much do you know God? How much do you know? Baka mamaya, ang dami mong pinopost na scripture, tama? Oh. Tapos pag tinignan yung buhay mo, lisya. Hindi akma. Nataranta ka na. You see? Kanya ako pag natataranta, wala na, hindi na ako affected. Magutom, hindi naman ako nakain. I only eat 1 meal a day. Pagod, hirap, sanay na ako masaktan. You see? Nung mabuhusan ako ng kape, sabi niya, sorry ha. Wala yan, mas mainit pa dyan ang pinagdaanan ko. Oh. Ba't ako aray?
Kape lang yan. Get to know God. When you know Him, everything else becomes secondary. Pag kilala mo ang Diyos, hindi ka gaganti. Pag kilala mo ang Diyos, hindi ka matatarta. Pag kilala mo ang Diyos, kalma, baby, kalma. Bakit? Kasi alam mo, hindi tulog ang Diyos. Nakikita niya. You see? Kung ano ginagawa, when everything else changing around you, lahat nagbabago. Tama? Nagbago na yung pamasahe, nagbago na yung cellphone, nagbago na lahat. When everything else is changing, importante na meron kang relationship with God who is a consistent God. You can approach God the same way you approach Him. I always ask, okay? Ikaw, Marvin, what is your first prayer na sinagot ng Diyos? Do you remember that? The prayer when you say, I'm a sinner, I'm going to hell, and I want you to be my Savior. Is that correct? Sinagot ka ba ng Diyos? Ligtas ka ba? Papunta ka ba sa langit? Sinulat ba ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kung yung unang prayer mo natanggapin mo si Kristo, niligtas ka. Ngayon mas matino ka na, ngayon mas maayos ka, ngayon mas masunod ka. Ba't ka kakabahan? Am I right? You should be more strong na. Kanya importante may relationship tayo kasi He will never let us down. He can be counted on. He is reliable. He is worthy of our trust. Alam natin, nagbabago lahat. Sabi ko na sa inyo bukas, baka bago na yung tinatawag na Blue Ribbon Committee. Napigilan lang last week. May 4 na gustong lumipat at magtayo ng independent minority. Di 2 na minority? Kamuting buhay yan. You know what I'm saying? Sa lower house, may pusa. Sa upper house, may tahol ng tahol. Kung aasa ka sa tinatawag na gobyerno, saan ka pupunta? Am I right? Malilito ka. We know the world is changing faster than ever before. Kanya nga sabi ni Alvin Toffler, he wrote the book, The Future Shock, in which he said, in times of rapid change, people need what he calls the island of stability. Hindi yung island streams, kanta yun Island of stability. Pag ang lahat is going up in the air, you need something in your life that will never change. At ito yung anchor ng buhay mo. You need an island of stability in order to handle stress. The only one problem on this planet is this. On this planet, nothing lasts. Walang tatagal. The only thing that you can count on is that God, that is not going to change, is the consistent, caring love of your Father, of your God, of your Savior. My God is changes in His love for me. You can count on that. Tama? How does stability reduce stress? You come to God in humility. Tama? Lord, hindi ko kaya. Kaya mo. What do you do when it hurts so bad and you cannot change? You need to rely on God's faithfulness and His sustaining grace. Bakit? Because God's faithfulness never fails. Even I fail. His sustaining grace will give you strength for every season and for every reason. Victory comes hindi dahil sa effort mo, but from the power working in you. So when grace will write your story, God gets the glory. Ang tanong, sino ang pinahihintulutan mong sumulat ng kasaysayan mo? You see? Lumapit si Preacher Victor kanina. Pastor, gusto kong sabihin sa iyo, si Victorio pasado rin sa psychometrician. Am I correct? Sabi ko, gusto ko sanang batiin, kanya lang, di ko naman nakikita sa church Pero masaya si Victor at saka si Wing. Tama? Bakit? Imagine may anak silang pumasa. Right?
Samantala yung tatay, laging bagsak. Nakikita ba sa kasaysayan ng buhay natin yung pananampalatayang meron ka? So grace writes my story and God gets the glory. Number 1, learn to call out to God. Kung may tatawagan ka, hindi yung kilala mo sa Senado, hindi yung kilala mo sa Kongreso, hindi yung kilala mo sa City Hall, kundi ang ating Panginoon. Kasi lahat ng tatawagan natin kung hindi busy, okay? May inasikaso o limited. Anong sabi ng Panginoon sa James 4:6, okay? And verse number 7 hanggang verse number 8. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Give it more grace. Lalong biyaya. Kanya nga sinabi, okay? Kanya nga ang Diyos sumasarangsang. He resisted the proud. Kung nakita mo nagyayabang yung congressman, kung nakita mo nagyayabang yung senator, yung mga nepo baby, God will resist them. Mas magaling mag-resist ang Diyos, tama? Bakit? Isipin mo kung ang pangalan mo ngayon, Diskaya. Ano apelyido mo? Never mind. Right? Oh. But He giveth more grace to the humble. Ano sabi? Magbibigay siya ng lalong biyaya. Sa nagpapakumaba, ano sabi na verse 7? Kanya nga pasakop kayo sa Diyos. Okay? At magsilangsang kayo. Resist the devil. At ang devil itataka sa iyo. Meaning, huwag mo nang i-entertain. You see? Verse number 8. Ikaw ay lumapit sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Am I right? He will draw near to you. Hindi ba nakita mga kapatid kung gaano kabait ang Diyos? Okay? The Lord said, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Gusto kong maintindihan mo. Ang Diyos gusto kang tulungan. Ang Diyos gusto kang bigyan ng tagumpay. Ang sabi niya, lumapit ka sa atin. Ang tanong, bakit hindi ka nalapit? Alam mo kung bakit? Kasi natatakot ka, baka pagalitan ka. Di ba? You think that if you did not do anything with what God wants you to do, ano sabi? Sige, hindi ka sumusunod, I'll blow you off. Pabibigating ko. No, God is not like that. God is as close to you. He's not holding your past. Pasaway ka dati. Hindi ka nag-aaral dati. Sumasagot ka sa magulang mo dati. Ang dami mong mali dati. God will not bring your past. You know why? Doon nga siya namatay. Ayun me. He's not upset because you ignored Him. He's not turned off because you did not believe in Him. He's waiting for you to come close to Him. Iniintay niyang bumalik ka sa Kanya. He waited when you failed. He waited when you were addicted to porn, addicted to computer, addicted to substance. He's waiting for you nung nagko-compromise siya. He would like to show you mercy. And He will pick you up pag bumagsak ka. Minahal ka niya nga nung hindi tayo kaibig-ibig. Di ba? Minahal niya tayo nung tayo makasalanan pa at namatay siya para sa atin. He waited when you were upset because you did not get His answer. He's waiting for you now. Ano sabi niya? Draw nigh unto me and I will draw nigh unto you. Lumapit ka lang. Kaya sabi ko niya, lumafate at kumafate ng mahigfate. Lalapit ka na rin lang naman, wala pang pananampalataya. Cry out to God. Cry out to God for God's help. Someone said, I discovered the enemy. It was me. In fact, I always say, every time I read the Bible, and again, this is the 4th Bible that I have for this year, 2025. Every time I read the scripture, ang dami kong error na nakikita. Ang dami kong mali. And it was all on me. Hindi pala tama yung ugali ko. Hindi pala tama yung pagsagot ko sa Diyos. Hindi pala. Lahat ng error na nakita ko sa scripture, lahat sa akin eh.
At nagpapasalamat ako, kanya naging goal ko that every year, 4 na beses kong babasahin ang 66 books. Will I get tired of that? 27 New Testament books. Okay? At yung Old Testament, I love reading that. Cry out. Are you your enemy? Kung ikaw mismo ang kaaway ng sarili mo, ba't naghahanap ka pa ng kaaway? Are you defeating yourself? Are you limiting yourself? Are you limiting your dream? Ano sinasabi mo? Hindi para sa atin yan. Siguro sa kanila, hindi naman ko ang apelyido natin. Ako, merong ko, Sao ko. Kanya lang merong Sao sa dulo. Okay? Kanya nung nag-aaral si Jeff sa Lasal, sabi nung teacher, okay, lahat ng in-check ay pwedeng mag-leave kasi New Year na mga in-check. Oh, tataas ng kamay si Jeff. Bakit? In-check ka ba? Opo, Sao ko. Makaalis lang sa school eh. You see? Are you sabotaging your relationships? All because you don't like yourself? The man or the woman in the mirror, pag tinignan mo sarili mo sa picture, pag tinignan mo sarili mo sa harapan ng salamin, do you fight yourself? Lagi mong nakikita, pagkukulang mo, lagi mo nakikita yung hindi mo nagawa. You see? You have enough people and circumstances against you. Tama? Ang dami nang galit sa iyo eh. Then, kaaway mo pa sarili mo. Saan ka napupunta? Don't think of everything you don't like about yourself. Don't relive your mistakes. Pag iniisip ko yan, I'll not get up on my bed. Ang dami ko mali eh. 61 na ako eh. Ang dami ko nang nakuha at na-accumulate na karanasan. I've done so many wrong things. I'm so undisciplined. I got so angry yesterday. Nagalit ako kahapon. Nakipagbusinahan ako. Kanina, may kumalat na video ng mga taong tutulong sa bugo. At yung tumumbok, tumaob. Imagine na, they are not about to do wrong. They're about to do good and they would like to help. Tapos na-disgrasya pa sila. Ano namang saklap niyan, tama? Ibig na sila tutulong, ngayon sila tutulungan. Kitang-kita yung pagtapon ng mga gamit, yung mga tubig, yung mga, you know what I'm saying? Wala silang ginawang mali, nag-raise sila ng pera, tutulong. Magiging blessing, tapos sila pa na disgrasya. Kasi hindi nakapagpreno, kasi sobrang sharp curve. Instead of focusing on what's wrong with you, start focusing on what's right with you. Ano tama sa'yo? Anak ka ng Diyos. Ano tama sa'yo? You're an unfinished product. Ano tama sa'yo? You're still growing. You're still learning. You're still capable of admitting I'm wrong and I can get right. You have weaknesses, tama. You've made mistakes, tama. Lahat tayo meron yan. But there's a lot more right with you than there is wrong. Bakit? May Diyos ka. Kung wala kang Diyos, wala tayong pag-asa. Okay? When some people face difficulty, nagpapatianod na lang yan. When you drift through life, pababayan, walang goal, walang purpose, walang ambition, walang dream. They were coasting, tinatangay ng lakas ng alon. The problem with coasting is this, pababa. Life is not a coast. Life is tough. Huwag mong hayaan na yung pangarap na nilagay ng Diyos sa iyo, mawawala kasi life gets hard. Quit beating yourself for your past mistake. Quit dwelling on your flaws. Don't overanalyze your weakness. You're not a finished product.
God's still working on you. By His grace is changing you from glory to glory. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Have an attitude, I am okay where I am right now while I am on the way where God is taking me. Okay lang ako ngayon kasi hinahanda ko sarili ko kung saan niya ako dadalhin. When you hold on to God's faithfulness, when you hold on to His sustaining grace, yung kapangyarihan niya magdadala sa iyo. How do you get it? By humbling yourself. Yan, di ba sabi ko sa inyo? Ha? Sabi ng James 4:6, but He giveth more grace. And God resisted the proud, He giveth more grace. What does it mean? Yung grace, darating sa iyo, pag sinabi mong, Lord, hindi ko kaya, tulungan niyo po ako. The more you depend on God, instead of yourself and myself, the more grace will sustain you. Grace is enough. Instead of fear and doubt, sumandig ka sa Diyos. God's grace is available. Make sure that the next season of your life, make sure that God is blessing you and you have the favor of God and you're becoming a problem solver. Next, make sure that the people who left you, the people who left away from you, will regret. Ba't ba pinakawalan ko? Let them know what they're missing. E kung pareho ka rin dati, why will they miss you? Di ba mas magandang pag nakita ka nila, hindi ka na bungangera, hindi ka na palaway, hindi ka na nagnanakaw, hindi ka na pasaway. What happened? Grace. Yung bang darating ka sa punto ng buhay mo, sabi niya, look at me and see the manifold grace of God in me. You better do something in your life, better, bigger in your life, that people will see God's grace in you, na ikaw yung problem solver, hindi na ikaw yung pabigat, hindi na ikaw yung pasaway, ikaw na yung solusyon. Yung bang sasabihin na, oh, the one that got away, Totga. Di ba mas maganda, the one that God allowed? Totga rin. No glory without faith story. As long as you pretend to be self-sufficient, talo ka. We need to admit our inadequacy. Lord, hindi ko kaya. I need help. God says, we give more grace to the humble. Okay? Di ba sabi ko sa inyo, Lord, God's will mo ba to? Okay? May trabaho ka nga. Nakapagtapos ka nga sa pag-aaral. May relasyon ka nga. Napabayaan mo naman ang Christian life mo. God's will ba to? May trabaho ka nga. Nakapagtapos ka. Na-promote ka nga. Napabayaan mo naman ang prayer life mo. Lord, God's will mo ba to? Kami nga, napabayaan ko naman ang relationship ko sa iyo. Kasi kung kalooban ng Diyos ang habol natin, hindi natin ipipilit ang isang gawain, ang isang relasyon na ilalayo ka sa Diyos. Hindi mo ipipilit yung isang kasalanan na ipipilit mo kasi mali nga ang mali. Ang isang relasyon na ilalayo ka, hindi. Kitang-kita na hindi kalooban ng Diyos kasi nilayo ka sa Diyos, inilayo ka sa eklesiya. Napabayaan mo yung Christian life mo, nasira testimony mo. Kanya dapat piliin mo, God's will, not your will, not my will. Yung maluluwalhati ang Diyos. You see? Masarap mahalin ang bunga ng paghihintay. While you're waiting, God is working. Kanya maghintay ka lang. Mas magandang naghihintay ka sa tamang panahon ng Diyos kasi mas masarap yan. Pinilit kong kunin ng isang bagay na hindi ko dapat gawin. Ano nangyari? Di pinalo ako. As long as in God's will, you will always be secured. Okay? Keep on running. Run. Call out to God.
Pangalawa, fill our mind with God's Word. Okay? Not only when you call out to God, punuin mo ang utak mo, hindi ng influencers. Hindi ng sinabi ni Plato. Hindi yung dami ng nabasa mong theory ng Maslow's hierarchy. No, no, no. Fill your mind with God's Word. God's book is the best comforter. Sabi ko nga doon sa kausap ko, you know what, Manong? You showed to us what Psalm 119 verse 165 says. Imagine, hindi ka nakaregister, hindi ka kinilala, and then you attended, then you are so nice. You know what Psalm 119 verse 165 says? Great peace of they which love thy law, and nothing shall offend them. Bakit ka na-offend? Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi mo mahal ang Diyos. Hindi mo mahal ang Word of God. Natisod ka eh. Tama? Nagpo-post ka, but you don't love it. Kasi kung mahal mo yan, alam mo, hindi ka makikipag-away. Nothing shall offend them. Let God's book comfort you. Let God's book strengthen you. Let God's book fill you up. You see? Dapat sinasabi mo, Lord, let your word fill me up. Buttercup baby, won't you let me in? Hindi yon. The Word of God. Let it suit you. Let the Word of God give you energy to keep you going. Hindi cobra, hindi sting. The Word of God. I have been here for 42 years. I've been reading the Bible 4 times a year, from cover to cover, from Genesis to Revelation. And every time I read it, I said, oh, parang hindi ko nakita to dati. Parang, nabasa ko na to, pero ba't iba dating? Are you with me? Wow! I'm starting a new 90 days Bible reading. You answer me? I read 16 chapters a day. I meditate on one verse. I study. Pinag-aaralan ko. Get into the Bible every single day of your life. Stay in the mind. Ano sabi ng Psalm 119 verse 25? My soul cleaveth unto the dust. Quicken thou me ayon sa iyong salita. Ang magpapalakas sa iyo, salita ng Diyos. Hindi yung positive word ni Pastor Sauko, wala akong masasabi. Ang magbubuhay sa iyo, ang magpapalakas sa iyo, ay ang salita ng Diyos. David says, I am completely discouraged. Revive me, quicken me. By what? Watching Korean novela. Watching TV? Nah. Revive me by your word. You see? Sa bahay, magbasa ka. Sa church, makinig ka. At araw-araw, i-apply natin. Bakit? Kasi ang Word of God ang magpapatatag, magpapatibay, magpapatatag sa atin. If you're a believer, you need to say, go, Lord, I believe that you want me to accomplish it in your time. Lord, hahanap ako ng promise. Ito ang lagi kong inahanap. Every time I pray, meron akong verse. Lord, di ba sabi mo ito? I will meet the premise. You keep the promise. Lord, kanya ito laging sinasabi, huwag kang gagawa ng goals o ng pangarap na kaya mong abuting mag-isa. What does it mean? Yung goals na hindi ka nag-pray, wala ka sa Sunday school, wala ka sa group meeting, wala kang submission, wala kang soul winning, wala kang giving, tapos tabot mo. Kasi kahit anong laki niyan, maliit yan. Bakit? Wala ang Diyos. You see? Dapat yung goal natin, matututo tayong maging malapit sa Diyos. Magiging tayong humble sa harapan niya. Lord, naabot ko to kasi ikaw, you brought me this far. You're the one who helped me. Ano sabi ni Ephesians 3:20?
Now unto Him that is able to do exceeding abundant more than we think or pray. Nakita mo, sabi ng Bible, na siya na may kakayahan, okay? Na gawin, okay? Yung lubhang sagana, exceeding abundantly, superlative na, above all, higit sa iniisip mo, higit sa pinagpipray mo. In fact, whatever I'm having right now, it is something I never even imagined. I said, Pastor Benny will trust me. People will ask me to, God can do anything. Far more than you imagine. Far more bigger. Kanya, imbis na dumiskarte ka ng sarili, lumafit ka at kumafit ng mahigpit. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, si Obi-Wan Kenobi, sinabi niya kay Luke Skywalker, the answer is within you, Luke. Look within yourself. Look within yourself when you're in trouble. The problem is this. When I look within myself, it's yuck. I didn't like what I saw when I looked within myself. I get depressed when I look. Alam mo kung bakit? Alami kong nakikitang kasalanan. Pag tinignan ko sarili ko, a lot of struggles, a lot of weaknesses, a lot of things that I'm not proud of. Di ba nakita pag tinignan mo sarili mo? Ang daming nakakahiya. Tama? I don't need to look within myself. The answer is not look within yourself. If it was, dapat nagbago ka na. Dapat maganda na buhay mo. We need to look to God. He's the only one that can change us. He's the only one who can help you. He's the only one who has the sustaining strength para magtagumpay ka. 42 years, I learned. Mga kapatid, when we look forward to what we have not seen, everything is subject to change. Kanya tanong ko sa iyo, the God who sustained this church for the past 41 years is still the God that will help us to the next 41 years. 9 years from now, we will celebrate 50th anniversary. Not me, not you, it's God. Tama? You need to look, not within you. You need to look outside of you, and that is God. Okay? Cry out to God. Number 2, cling to God. Number 3, connect with God's people. God never asks you to face life battle alone. Hindi niya gustong mag-isa mong hinaharap ang problema mo. Sabi ng Galatians 6:2, bear ye one another's burden, so fulfill ye the law of Christ. Pumupunta tayo sa church not for community. Pumupunta tayo because of Christ. And because we learn from Christ, we help in community. You see? Kasi pag tinignan mo yung tao, may pagkukulang, maingay, natulog, daldal ng daldal, nakikipag-text habang nagpipreach. You see? O kaya naman, kung ano-ano ginagawa, may pasaway na bata. You know, we come to church for Christ. And when we learn, and what we learn from Christ will be the one that will help us to help others. How can we help if we are empty on our cup? Anong pwede mong ibigay na pangunawa kung ikaw mismo wala kang pangunawa? Paano ka magpapatawad kung sarili mo hindi mo mapatawad? How can you help others? How can you be a blessing to others if you're not being blessed? You see? Ramel, ito yung commitment ko sa NSC. Oh. Ilagay mo na nga ito dyan, Dan, sa offering. Okay? Yung pinangako ko kanina, lagay mo dyan. Okay? Nakalagay din yan yung 2 estudyante na tutulungan ko. Okay? Si Jeff tsaka si Jap. Tinulungan anak din niya. Ay, hindi nga pala ako politiko. Iba pala, iba! You see? You know what I'm saying? How can I help if I'm not being blessed?
We're blessed to be a blessing. Hindi tayo naghahanap ng answered prayer lang. Hindi tayo naghahanap ng mga promote at magkaroon ng magandang buhay. We are asking God to bless us so that we can help others. So that we can be a blessing. The Bible says by helping each other with their troubles, sinusunod natin yung utos ng Panginoon. What is the law? Love your neighbor as you love yourself. I ask you, Beulah, how can you love others if you don't love yourself? How can you love others, Zoe, if you hate yourself? Right? I need to take care of myself first. I need to settle to myself. Ito ako, ito height ko, ito nanay ko, ito tatay ko, ito yung family namin, ito yung apelyido ko. I need to accept that so that I could love others the way I love myself. Every time I look at myself, I say, Lord, kung hindi sa'yo, wala akong pwede ipagmalaki. The great commandment, if you don't have strong Christian friends, if you don't have mature believers in your life, sino tutulong sa'yo? Tama? Paano ka harap? Anong gagawin mo? Tama? I always say, sabi ng Proverbs 13:20, ang lumalakad na kasama ang matalino, magiging matalino. Ngunit ang tropa ng mangmang, timang, ay mawawasak. Tama? Nasaan ngayon ang tropahan nung mga kontraktor? Ay sila di ba? Naglalaglagan. Tamo ha, pag lumakad kang kasama ng matalino, what does it mean? Bilang anak ng Diyos, we need to reach our God-given goal. We need to show the world that we have a God who is helping us. Ang tanong ito, paano mo maabot yung kalooban ng Diyos sa iyo? We are limited. And most often, hindi natin kaya. Okay? Kanya merong isang kasabihan, if you want to soar with eagles, you don't run with the turkeys. Gusto mo palang lumipad na kagaya ng mga agila eh. Eh ba't ang tropa mo mga manok? Ang manok isang kahig, walang tuka. Bakit? Eh pag kumahig, ina-harvest na. Isipin mo ha, ako tinatanong ko to. Every day, sabi ng McDonald's, they're having millions of order ng hamburger. Wala akong nakikitang baka na kinakatay ng milyon. Am I right? Saan kinukuha yung manok ng inasal? Sige nga. Right? You want to soar like an eagle? Sino barkada mo? That's why I always say, you need a model that will inspire you. Who inspire you in life? Sino nag-inspire siyo bilang estudyante, bilang asawang babae, bilang asawang lalaki? Sino nag-inspire siyo bilang isang preacher, bilang isang engineer, bilang isang abogado, bilang isang psychometry? Sino nag-inspire sa'yo para lumit yung balakang mo? Gusto mo lumit ang balakang, tapos lagi ka nasa sambudyukin? Lagi ka nasa eat all you can? Pauwi na, sumusubo ka pa. Pauwi na, humahabol ka pa na. Tapos, I want to have... Who inspire you? Pangalawa, who mentors you? If Manny Pacquiao was not coached by Alex Perisa, yung kanyang training coach, at saka ni Freddie Roach, Manny Pacquiao will just be an ordinary boxer. The coach will bring out the best in you. Tama? Gumagaling ka ba? Nagiging maayos ka ba? Tama? Who coaches you? Who mentors you? You see? Do you have a friend that corrects you? Do you have partners that assist you? We need 4 relationships: model, mentor, partners, and friends. Do you have that? You see? And I thank God, young as I was, 1983, naging tropa ko na to. Kasi yung mga tropa ko dati, Joey, ano yan? Tagay mo na.
I cannot drink that anymore. Save na ako eh. Pag ininom ko yan, pambihira. Niligtas na ako. Pambihira, kayabang mo naman. Bubuhos ko sa ito. Hindi, buhos mo kung kaya mo. Okay? Babasagin namin to. Babayaran ko na lang. I turned my back on that. Now I thank God. Why? 42 years after, I'm 61 and I'm still okay. Okay? Bakit? May eklesiya. May Bible Baptist Church of Pasay. May Pastor Eric Fajardo. If you're going to be wise in life, we need to get some wise people. Okay? Pag hindi ka nag-stay sa simbahan, sinong totropahin mo? Wrong friends, mga hindi tama pag-iisip. Kanya na mangyari, maiinganyo ka na magkaroon ka ng wrong values and wrong habits. Gagawa ka ng foolish decision na maglalayo sa iyo sa plano niyo. Magko-compromise ka sa faith mo, ng conviction mo, para makapasok ka. O talaga, kung talagang gusto mo sumama sa tropa namin, ha? O, ito suot mo, ito sabihin mo, maglagay ka ito sa katawan mo. Am I right? Ang dami kong tropa. Wala akong tato. Bakit? Nung panahon namin, pag may tato, drawing board dyan ng mga nakakulong. Tama? Don't me. You see? Don't me. Okay? Naging walang iya ako. Pero wala. Bakit? Aanihin ko yan. Wala akong nakitang nagpatato na pogi nung tumanda eh. Tama? Kukulubot pagka ginawa mong ganun. Ay, mahaba pala salita. Ba't tinakita? Kumulubot ang mukha. At mamaya, baka mamaya meron pang mga, bakit? Yung pit ang tutusok na gano'n eh, hindi ka sigurado dyan. Oh. Pag mali ang tropa ko, I waste my time on things that will not help me to grow spiritually. I will miss God's best for my life. Bakit? Kasi maling tinig ang pinakikinggan ko. What will happen? I will keep hurting myself and I'll dishonor God. Pero kapag meron akong tamang tropa, I don't need to be popular. I just need a few good friends. Few people, God-fearing friends that will build me up. Hindi sisira. Few good friends na they will not talk behind my back, but they will tell me in front, mali ka, hindi mo dapat sinabi yan. I cannot grow in maturity by myself. Pwede kong mag-isolate, basahin ko isang aklat. I can be knowledgeable, but not in wisdom. Bakit? Because wisdom is learned through relationship. Sino tropa mo? Ha? And I thank God for this ecclesia. If you're not in a small group like achievers, light bearers, kingsmen, saan ka kukuha ng feedback? Pag wala kang distrito, sino magbibigay siya ng feedback at support when crisis is on? Tama? Kahabag-habag ka. Tama? Wala kang support group. You see? That's why when I was preaching last Wednesday and Thursday sa MBB, sabi ko, I felt God, chastise me, pinagalitan ako, but I thank God that I have support group. Sabi ni Benny, amen. You see? Why? Hindi ako iniwan sa ere. Sinamahan ako, tinama ako, pinagalitan ako. What did we learn about growing together? We learned that it takes participation. Participation. You don't grow by what you hear. You grow by what you learn. Ano natutunan mo? You see? You don't grow by just hearing Bible study. You grow by putting into practice what you heard. That's why you grow. Kanya nung matutunan ko to, sabi ko, hindi ko gusto na ako lang. Kanya lahat ng tropa ko, mga barkada ko, ayaw kung ako lang ang pinagpapala, gusto ko lahat kami. Sabi ko, sa pier, lahat ng barko, pangit o maganda, maliit o malaki, okay? Simple o marangya, mumurahin o mamahalin. Pag high tide, lahat yan high tide. Pag low tide, lahat yan low tide. Hindi ko gusto na ako lang ang pinagpapala. Bakit? Ako lang uutangan. Gusto ko lahat kami pinagpapala. Bakit? Para lahat kami tutulong. You see?
Now ngayon, nasan yung mga barkada ko? All of us are 60 plus. And we're doing good. You see? Wala kaming iniwan. Nung niregaluhan niyo ako ng Harley, okay? January 25, 2021, pinag-forward niyo pa yung Harley. Nung makita ng mga kaibigan ko, nung churches nila, their churches gave them what? BMW. And now we're riding. Sabi niya, pambira, sarap nito ah. One time sabi ni Pastor Benny kay Pepat, Pat, nangasar si Joey. Bakit? Pambira, bibili na suka, naka-Harley. Ano ngayon? Bili rin ako ng mic. 70 ka na! Tanda mo na magmumotorsiklo ko pa. Ang lakas mga asar ni Joey. Sabi niya, pag kahit nakamaganda ako sa sakyan, pero pag nasa expressway, para ka na next week. Pero pagka nagbabay ka, nakamotor ka, para kang ikaw yung bida, tumatama yung hangin sa mukha mo. O sige, pag meron kong biniling motor ha, yung presyo niyan ha, bibigay mo sa akin, bibili ako ng sakyan. Iniregaluhan siya ng church niya ng Can-Am. Di yung presyo binigay nun doon para makabili siya ng sakyan. O di pag nagsabi niya, tara ride tayo. Sigurado ka? Sige. Pero hinay-hinay lang tayo ha. Bakit? Na-stroke na ako eh. You see? Wala pa akong nakitang nagmotor nang namatay pogi. Pangalawa, pag namatay na disgrasya, ang tawag pa kamote. Pero masakit na naman, napatay ka na, pangit ka na, kamote ka pa. Chill ride lang. And by the way, wala ka makitang naka-Harley na nakipagkarera. You see? Oh. But naikot namin. Yung buong Luzon, 1,440 kilometers, 3 days. Kaya pag bumabaybay kami doon, nadaanan ko na to. Diyan ako sumingit, diyan ako gumano, no? Tapos ganito. Ay, naku po, sinasabi ko sa iyo. Have you learned? Are your friends getting benefited because of you? Yung mga may sabi, because of you, my life was changed. Thank you for the love that you gave. Kantahin ko na. Ano sabi ng James 1:22? But be ye doers of the word and not hearers, because you're deceiving yourself. Dinadaya mo sarili mo pag nakikinig ka lang. Be doers of the word. Tama? You see? Ginagawa mo ba yung napakinggan mo? Napakinggan mo, ligtas ka. Nagpabaptize ka na ba? Kung baptize ka na, kasama ka ba sa Sunday school? Umattend ka ba ng group meeting? Nagpa-participate ka ba? Member ka ba? O assuming member? O ikaw ay attender lang? Meron ka bang ministry? Kasama ka ba sa distrito? Meron ka bang niyakag? Meron ka ba? Ayun me. Oh. Ayan si Malu. Kamadyungan niya si Tess. Oh. Ngayon mapuputi na buhok nila. 73, 74 years old na sila. Tama? Hindi na sila humahawak na madyong. Tama? Hindi na sila todo paningit, Chete Pares. Okay? Oh, all up. Hindi na nagaganon. Bakit? Ligtas na. Ayun me. Oh. Numawi ni preacher rin itong si Bonnie. Ini-estudyante sa Pasay West High School. Numawi nito ni Moreng si Ferry. Okay? Bata pa to noon. Yung bahay nila pag bumabaha, tinataas ang mga silya. Ngayon, nasa taas na sila. Pag tinaas pa yung silya niyan, ewan ko na. Am I right? Oh. Bakit? May nagmalasakit. May nagmahal. May tumulong. You could sit there and have your Pringles and Coke and read every page. You can underline many chapters. You can even memorize few verses of building your body. You see? Ako, may gagawin ako. May challenge sa akin. Okay? 15 burpees every 1 minute in 10 minutes. Okay? Kung ibig mo sabihin, magbo-burpees ako, normal burpees, 1 minute. Tapos pag 1 minute, burpees ulit. Pag hanggang 3 lang daw ako, mahinang tao ko. Mahinang nila lang. Pag nakalima ako, naka 5 minutes ako, okay na. Pero pag naka-10 ako, aba, iwan na natin ang mundo ng mga mahihina.
Sabi ko, sige. Ilang taon ka na ba? 51. Ako, 61. Sige, deal. Okay? O, sisimulan ko bukas. Okay? I'll do 15 burpees. Okay? In 10 minutes. Every 1 minute, 15. Kaya yon. O. Sabi ko, anong deal mo sa akin? Wala, papalakpak lang ako. Kamote ka. Sige, deal. You see? Why? Ginagawa ko nga eh. You see? Pag nag-workout kami, ang pinopost ko lang, yung workout ko, pero hindi ko pinapakita. Yung jumping jack ko, hindi ko pinapakita. Yung tinatawag na roll ko, at hindi ko pinapakita. Yung burpees ko na ginagawa. Ayun me. And I'm doing that already. Bakit? I don't want to grow old. Kahit magbasa ka ng libro, pag hindi mo in-apply, walang mangyayari. What have we learned about growing? Ano tunan mo sa paglago? Ha? Lumago ka na ba? Tumibay ka na ba? Tumatag ka na ba? Nag-grow ka na ba sa giving? O hanggang tight ka lang? Kasi kung binibigyan mo tights lang, tighter ka. Okay? Pag binibigyan mo tight sa komisyon, okay? Aba, increase lang yan. Pero pag binibigyan mo tithes, mission offering, first fruit, sacrificial, aba, cheerful giver ka. Nasaan ka dyan? Did you grow in giving? Did you grow in forgiving? Did you grow in participation? What have you learned about growing? We learned that so we grow faster and we grow stronger together. Together forever, we grow stronger. Pag may kasama ka na lumalago, mas mabilis ang paglago. Mas matibay ka. Okay? In fact, you cannot grow spiritually by yourself. Mag-isa ka, hindi mo kaya yan. You can get head knowledge of the Bible, but that is not what God says about growth. Ano sabi na Ephesians 2:21? In whom all the building fitly framed together groweth unto a holy temple. That's why I always say, di ba? Itong poste na ito, nandine. Okay? Pinatitibay niya itong biga na yan. Itong poste na ito, nakakabit yung biga sa taas at pagkatapos itinuloy dine, nakatuloy dine. Ito naman, nakatuloy doon. Ibig sabihin, pag bahagi ka ng eklesiya, may binibitbit ka. Tanong, ano binibitbit mo? Ano ang bag mo? Am I right? Ano ang bag mo? Ano ginawa mo? You see? Marahil pilik mata ka lang. Okay? Marahil, ikaw ay simple lang. Ito lang ang kaya mo. Yun na lang ang kaya mo. Hindi mo pa ginagawa. Ano ka? Ayun me. I cannot sing the way others sing. I cannot play the piano. Isa lang ang pwede kong tuktukin sa gitara. Pumapatak na naman ang ulan. Yun lang ang napag-aralan ko. You see? But I'm gonna do my part. You see? Gagawin ko yung dapat kong gawin, palalakasin ko. Bakit? Kasi gusto ko, may ambag ako. Ayoko na 40 years na akong member sa Ecclesia, 40 years na akong saved at nasa Ecclesia, tapos wala akong ambag. You see? That's why every time I see this grand piano, I say, Lord, thank you for giving me grace na hinulugan ko to ng 100,000 a month para mabili yan. When you gave me the gift last July for my birthday, you gave me 500,000. Di ba, Bonnie? 500,000? Oh. Binili ko ng LED wall. You see? Yung LED wall dito dati, 2015, we bought it as a family. We paid for that for 1 million pesos. You see? Tamang-tama, second week ng ating anniversary, nagbumigay. Third week, wala tayo. Buti lang nakabili tayo nito. Okay? Ang tanong ko sa iyo, marami kang nakikita rito. Ano ang bahagi mo? Ano masabi mong tumulong ako dyan? Nagkaroon ako ng bahagi dyan. Did you learn by participating? Or you just making the church like a museum? Ang ganda, ito. It's not about that. It's about us becoming a part. Gumanda ba ang GTBA kasi nandiyan ka?
Gumanda ba ang achiever kasi nandiyan ka? Tumatag ba ang light bearer kasi nandiyan ka? Tumatag ba ang light bearer, ang kingsman kasi nandiyan ka? Gumanda ba ang Marikaban 1, 2, 3, 4? Ang Malibay 1, 2, 3, 4? Marikaban, Bayanihan, Cabrera, Cavite? You see? Taguig, Embo, Kalayaan? Gumanda ba? Dumami ba kasi nandiyan ka? Ano ang partisipasyon mo? You see? We who believe are carefully joined together with Christ as part of a beautiful, constantly growing temple for God. We are growing temple. Lumalago tayo. Alam mo, nung Miyerkules, what's that? No, the other Sunday, the other week, that was Friday, nasa SMX kami, nagsa-celebrate. May lumapit sa akin, boss, kamusta ka, Bong? Di ba mahilig ka sa aso? Yeah, ako naman. Bukas may dadalhin ako sa iyo. Anong dadalhin mo? Basta regalo ko sa ito. Ano yan? French Bulldog. Uy, huwag kang ganyan. Babae. Bira ka. Huwag kang ganyan. Hindi, dadalhin ko. Dinala nila Sabado, yung French Bulldog. Sabi ko, wow. Babae. Sabi ng anak, hindi po, lalaki po yan. Nagkamali po si daddy. Kahit na. French Bulldog pa rin yan. Okay? Sabi ko kay Bron, what do you want to call him? Black Panther. One word lang. Black Panther. Panther na lang. Okay. Sabi ni Jeff, Dad, bumili ko ng parang tali. Bakit? Ipapasyal ko siya sa mall. Hira ka, mamamasyal ka, naka French Bulldog ka. Di sama mo pa itong isa. Okay? Magkano French Bulldog? Yung isang aso ko, exotic bulldog, exotic bully. 250,000. Sabi ko sa nagbigay, sana pag ganyan, pinipera mo na lang. You see? Si Hawk. Sabi ko, Dad, sabi ni Jeff, nakita mo ba yung binigay sa isang aso? Yeah, yung English Bulldog. I have English Bulldog, I have French Bulldog, I have exotic bully. Puro bigay yun. Bibiling ko. Na! Bakit? Wala kong pambili. You see? Oh. At salamat sa mga Ong family na nag-aalaga. Sabi ko, sige. Sabi ko, seryoso ka, dadalhin mo. Iikot ko nga itong nakita mo nga si Lebron, ang laki-laki na. Kasi pinapaarawan ito dapat ganito. Sige, gawin natin yan. You see? O sige, pasyal ka, bahala ka. One time, pupunta kami ng Abra, sabi ni Pastor Benny, ano yan? Aso. Aso? Oh. Anong aso yan? Labrador. Alam mo, Joey, marami kong baka. 10 baka ko. Aso, pinag-uusapan natin, baka isisingit mo. O sige, ito gawin natin. Paliwanag ko lang sa iyo. Yung baka, pag kinatay mo, pag nagpalit yung baka kami, back then, 23,000, may 3 magluluto, maghihiwa, at saka magsaserve. Okay? At yung baka, pag nanganak, minsan lang, 1 taon, at isa lang. Itong aso ko, pag nanganak, twice a year. 7 hanggang 9. At ang isang tuta, 15,000. Ngayon, total sabi mo baka, o sige, mag-jogging ka kasama yung baka mo. Loko-loko ka, pwede ba? Hindi, sinasabi mo ako magda-jogging, kasama ko to. Tapos ito pa, isakay mo yung baka mo sa kotse mo, isasakay ko to sa kotse ko. May aso ka pa? Bibigyan kita. Binigyan ko ng aso 2. Anong pangalan niya? Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ayun, minahal niya nga yung aso. Sabi ko, niya pambira. Sabi ko, hindi tay, nag-uusap tayo. Sasabihin mo to, sisingit mo yung baka. Oh. Pero gusto ko yung aso na yan, ha? O di yun, you know what I'm saying? Oh.
Meron pa ako dong isa, si Gucci. Mamahalin, bakit? Yorkie. Bigay din yun, bibiling ko. 150,000? Aso? Sabi ko, pagka ganyan, pinipera nyo na lang. Para hindi, you see? Oh, sabi ko kay Elma, pumunta ka sa mall, hawak-hawak mo yung Yorkie mo, para kang si Paris Hilton. Yung nakikita ko mga aso, Shih Tzu, ano ba yun? Stroller, tama? Ikaw, Yorkie yan, ma. Yorkie to Yorkie. Bigay lang. Do I like it? Yeah. Will I buy it? Nah. Bakit? Wala kong budget dyan. Ayun me? Why? Community. Sabi ng mga pastor, aso lang tayo nagsimula di ba? Oo. Kasi binibigyan ko sila ngayon, meron na sila. I ask you. Okay? Are you growing? We grow by being connected. Not by isolation. Remember, we talk about it. Pag pinutol mo yung kamay mo, okay? Pag pinutol mo yan, at nilagay mo dyan sa labas, tignan mo, uy, hindi na gumagal. Natural, putol na. Hindi lalago yan, hindi titiba yan, mabubulok yan. The same thing, pag isolated ka, wala ka sa distrito, wala ka sa young people, wala ka sa adult men, wala ka sa adult ladies. And by the way, Umil, okay? Doon ka sa achievers, okay? I need you to be in achievers so that you will be part ng training ng ating mga young people. Okay? Moreng, wag muna si Umil sa inyo, Doon muna siya sa achievers. I need him there because I want the young people of this church to be good and prepared for the future. Okay? I need you there. Pag halimbawa, pinutol mo yung kamay mo, hindi yan magsusurvive. It's going to die. Mamamatay yan. If you don't get connected sa body of Christ, sa simbahan ng Panginoon, if you're not connected to the body of believers, who are you in your life? Wala kang lifeblood. Kanya sabi ko sa inyo, alisin mo tong Bible Baptist Church of Pasay, hindi ko alam kung sino ako. All of my life, from 1983 up to 2025, 42 years. I started when I was 19. I'm 61. Pag tinignan mo, 19. 61, baliktarin mo, 19 din yun. 19 or 16, tama? Kung naniniwala ka sa numerology. Okay? Hindi ako naniniwala. Pero I have been here for quite so long. Binata, nagkaasawa ng 1988. I was 24, naging tatay noong 1989. I was 25, naging tatay ulit noong 1991. I was 28, 26, 27. You know what I'm saying? I surrendered my life when I was 23 years old, 1987. Now I'm here for 42 years. Why did I grow? Because nasa church ako. Utusan ni pastor. Anong ipagagawa mo? Ang tanong ko lagi, may iutos mo ba kayo sa akin, pastor? Bakit? Kasi kung wala po, uwi na ako. Kung meron po, mag-i-stay muna ako. Hindi kalugihan sa akin na utusan ako. Kasiyahan ko na inutos. Bakit? Kasi ibig sabihin, mahalaga ako sa kanya. Tatrabaho ako, gagawin ko. At pag may pinatrabaho sa akin, sisikapin ko maganda. Ako magmamap, kami maglalagay ng floor, bubunutin namin yan. Hindi kalugihan sa amin yan. Pagdating sa school, diretso rito magbabantay, dyan magre-review, tapos uuwi. Ikaw saan ka pupulutin? Ano ang community mo? Anong participation mo? Ano ang contribution? Ano ang bag mo? You see? And that's why I said I love this ecclesia. I cannot grow, you cannot grow apart from their body. The family of God, the body of Christ. You've got to be connected. We grow faster and stronger that way. Dapat matutunan mo that growing together is to become like Christ, like Jesus Christ. Bakit? Alam niya si Judas maghuhudas. Alam niya si Pedro, itatatwa siya. But he still washed their feet. He still feed them with bread. Hindi na kinancel. You know why?
That's what love is all about. At nung mamatay na si Judas, at nung mamatay na siya, nabuhay muli, hinanap niya sino? Si Pedro. Saan hinanap? Sa workplace. Have you enemy? Wala eh. Punta kayo rito, nagluto ako. Itapon nyo sa kanang bahagi yung lambat. Makakahuli kayo ng marami. And they catch 153 big fishes. Why? Because the Lord said, hey, importante ang trabaho mo, importante ang profession mo. I came here for you to be blessed. Ano sabi in Ephesians 4:11? Okay? At nagbigay siya ng apostles and prophets and some pastors and teachers. Binigay ang pastor. That's why I always say, the pastor is God's gift of God to the church. Okay? Hindi pabigat yan, regalo yan. Anong dahilan? Verse 12, for the perfecting of the siya yung magpapatatag, siya yung magpapasakdal, siya yung magbibigay sa atin ng gabay. Bakit? For the work of the ministry, para ikaw na tumatag, tumibay, lumago, mapakinabangan ka, para lumakas, tumibay ang eklesiya. Hindi ka dinagdag para maging, kundi para maging matatag. At masabing pambira, umayos kasi yung galing na sa school, yung galing niya sa trabaho, ginamit dito. Ang tanong, ramdam ka ba dito? Baka pupunta ka lang kung kailangan mo, kung free time ka. No, sinasadya yan. Ano sabi sa verse 13? Hanggang dumating tayo sa pagkakaisa sa pananampalataya at magkaroon tayo ng pagkakaalam sa anak ng Diyos na tayo maging sakdal at maging tamang sukat sa kabuuan ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong ko sa iyo ito. Okay? Ikaw ba nagpapatatag? May participation ka ba? You know what the Bible says? This work must continue until we're joined together in the same faith, in the same knowledge of our Lord Jesus Christ. Meaning we become like Christ. Pagka naging Christ-like ka, hindi ka mang-aaway, hindi ka magpaparinig, pupuntahan mo yung taong gumawa ng mali sa'yo. Hindi mo dadaanin sa social media yan. You see? God says we become mature. And what is maturity? Like Christ. What is Christ like? Maturity, perfection. Have you ever attained perfection? No. That's why we need a small group. Kailangan natin ng distrito, kailangan natin ng achievers, kailangan natin ng adult men, kailangan natin ng light men, kailangan natin ng small group. You see? Kailangan tayo nila. In fact, I hate to let you on this. You will never grow into perfection until you get to heaven. Pag dumating na si Kristo, tumugang pakakak, doon lang tayo. Yung corruptible, maging incorruptible. Pag hindi pa dumating na matay tayo, sa langit, hindi ka pa perfect. Hindi ka lang nagkakasala. Pero pag dumating si Kristo, He will change your corruptible body into incorruptible kasi you will become a glorified body. Okay? In heaven, God is going to finish the task of growth in your life. He's going to make you perfect in heaven. And that will only happen when the rapture occurs. But He wants you to get as far as along the way while you're here on earth. Tinatabas niya para pagdating sa langit, konti na lang ang aayusin. He says that by doing and by being connected sa eklesiya, sa mga nanampalataya, sa Sunday school, sa group meetings, sa ating distrito, sa lahat ng yan, meaning, konektado ka. May bahagi ka, may ambag ka, then you become more and more like Jesus Christ. You see? Dumating ako sa punto that I gave up the control and I gave it all to God. Lord, not me anymore. Ikaw na po ito. I did that 42 years ago. One of the things we learned about growth this year is that growth is a choice. Bakit hanggang ngayon yan pa rin ang problema mo? Hanggang ngayon yan pala ng struggle mo. Hanggang ngayon tisod ka pa rin. Hanggang ngayon hindi ka lumalago. Hanggang ngayon hindi mo makamayon yung taong kinaiinisan mo. You know why? You're not growing. You know why? You're stuck. You know why? You're selfish. You know why? You're immature. You know why? You're a backslider. You know why? You're so self-centered.
Yan pa rin issue mo. Pwede ka naman tumugtog, ayaw mo tumugtog. Bakit? Ayokong katabi si Johan. Ano masarap kay Johan? Ayokong kumanta sa choir kasi makikita ko doon si Rachel. Ano masama kay Rachel? Tsaka pag kumanta si Delia, kala mo nabili niya yung langit. Ano masama sa pagkanta ni Delia Frias? You see? Oh. Ayoko magsumama sa Sunday school. Bakit? Ayoko ng teacher. Are you growing? Kanya sa likod ako dumadaan eh. Bakit? Ayoko makita yung mga usher. Saan ka pupunta, girl? Dami mong girl. Dami mong issue. Dapat nag-grow na tayo. You see? Remember this. You're as close to God as you choose to be. Ikaw pumili niyan, ba't lumayo ka eh? Tama? Kailangan bang lumuhod pa sa'yo si Ruby para umattend ka ng group meetings? Kailangan bang makiusap pa sa'yo si Moring para umattend ka ng Kingsmen? Kailangan bang magpa-announce pa tong si Jeff na sabihin, oy, umattend ka ng Achievers? Ganon ka katindi? Ganon ka ka-importante? Hindi ka ba marunong magsabi na, para sa Diyos, gagawin ko to. Di ba sinabi ko sa inyo, nung sinabi sa akin ni Pastor Fardo, huwag mo nang ano yan, balato mo na sa akin yan. Sige po. Huwag mo nang awayin. Kanya naman ko sinasabihan yan, Sunday wala, Monday magbabasketball. Sayang yung talent. Balato mo na sa akin. Sige ho. Sinabi mo eh. Hindi na, ayoko nakikiusap si Pastor Fardo sa akin. Let ko. Sige. Now ako, I'm learning. I'm getting better. Bakit? Wala namang nawala sa akin. In the middle of pride is I. In the middle of sin is I. Better. I make the difference. Aalisin ko sarili ko. Okay? Aalisin ko. If you're not growing spiritually, if you're still a spiritual baby, kasalanan mo yan. Okay? Pare-pareho kinakain natin dito, ba't hindi ka lumalago? You see? It's your choice. You're as close to God as you choose to be. And you can choose to grow. Pinili kong lumago, pinili kong maging malapit, pinili kong ayusin ang relasyon ko, pinili kong aminin yung mali ko. Tiisin. Pinili kong luwalatiin ng Diyos sa pagbabalik ko ng ikapo ng 60%, 10% tithe, 10% kay Pastor Fardo, 20% love offering, 20% mission offering. 6 months of my support goes back to church. I chose that. Mukha ba ako mahirap? Na. Pero mo, birthday ni Pastor Abante, yung isang pastor niregaluhan ako ng isang bracelet. Sabi niya, Tol, happy birthday. Si Pastor Ben ang regalo ko sa iyo. Then mamayang konti, itong si binigyan naman ako ng isa pang ganito. Sabi ko, okay lang kayo? Opo. Do I like it? Yes. Will I buy it? Na! Kasi, itong sing-sing na to, bigay ito ni na Sofio. Kaya pag gamit ko to, nakatingin iba, sabi, saan galing yan? Sa malaking mata. Will I buy it? Na! I learned to put and honor God first. Nga kahapon nagpost ako, happy 5th month, Solen, paglabas ko, sabi ni Ellen tsaka ni Ebet, 6 months! Ay, 6 months, binago ko. 6 months. 6 months na siya. April 4, sabi ko, di ba pinanganak ka ng May 4? Umiyak. Ay, April 4 pala. Tumawa siya. You know why I remember that? Kasi nung pinanganak yan,
They paid 500,000. Walang ginastos ang church dyan. This coming October 9, si Bron magbe-birthday. 4 years old na siya. They spent 1.3 million. Walang ginastos ang church dyan. Sila yan. Kanya sinabi ni Jeff sa akin, Dad, next year tapos na ako. Bakit? Hinuhulugan niya yung pinambayad kay Bron. Okay? Then, hahatian kita sa LED wall. Sagot ko kalahati. Humingi ba si Jeff ng pera sa Yosol? Nung nanganak si Ems, humingi ba? Subukan niya. Right? Hindi, tama? Pero tumulong ka, tama? Bakit? Lola ka eh. Di ba? Oh. Hindi kami nagsabi, parang awa nyo na, kailangan namin ng pera. Ito yung GCash ko. We don't do that. Walang nepo baby dito. And I thank God for the church who helped them, okay, when they were studying. You know what I'm saying? We pay our own pays. And I'm so thankful for that. Pag tinitignan ko, pinanganak si Jeff, lying in, 350. Pinanganak si Jeff, RG Clinic, 3,500. Ngayon nanganak ang mga misis nila, St. Luke's. Sabi ko, pambibira. Nag-level up, pati gastos nag-level up. Okay? Pero natutuwa ako, bakit? May mga trabaho sila. Walang trabaho si Ems, walang trabaho si Micah. Buhay pa rin sila. Ayun me? And I thank God for that. They were dependent on me then. You see? And we thank the church. But look what God did. There should be a time na pabigat ka. There should be a time na umaasa ka. But there should be a time you're growing and you're becoming a blessing. Ikaw, Dan, ilang taong ka na? 18. Dapat maging blessing ka sa family mo. Tama? Oh. Ikaw, Ivan, ilang taong ka na? 20? Oh. Dapat maging blessing ka sa pamilya mo. Naintindihan mo? I know you're struggling. Galing ka sa trabaho, right? Tumayo ko nga. Oh. Galing sa trabaho yan. Okay? Pero nandito. Okay? Nag-i-struggle siya. Tama? Meron siyang hirap na pinagdana. Bakit? Galing trabaho yan, gustong matulog eh. You see? Pero nasa simbahan, parang ikaw. Gusto mo rin matulog. Di ba? Yung 77 demonyo ito, hinihipan yung mata mo. Matulog ka na. Matulog ka na. Natutunan mo nang makinig na dilatang mata mo, pero tulog ka. Di ba? Oh, kanya pinatayo kasi nag-i-struggle ka eh. Umpo ka na. Yan. Tuloy mo yung tulog mo. You see? Are you following me? Galing sa trabaho. You see? Nag-i-struggle. Growth is a daily choice. It's every day. It's daily. I cannot just make one choice and say for the rest of my life, lalago ako, lalago ako. Hindi totoo yan. Gagawa ka ng paraan for the rest of your life na pipiliin mo yung growth materials. You've got to make a choice of daily choice and say, every day, I choose to follow you, Lord. Hindi damdamin ko, ikaw. You see, what have you learned about serving? We learned two important truths. Okay? One, we all need to be served. Dapat na pinaglilingkuran ka. Pangalawa, we all need to serve others. Yung Sunday school teacher mo, nagsaserve sa'yo. Yung pianist natin, nagsaserve sa'yo. Pero pag kumakanta, dapat kumakanta ka rin. You know why? Kasi ang Panginoon, lumalakad sa buong eklesiya, tinitignan niya, nakikinig ba to? Nagte-take notes ba to? Umawit ba ito? Imagine, nakikita ka ng Diyos, nagpapakanta, at ikaw nakaganong ka lang, oh. Ang nasa isip mo, Marilag,
Biri mo, pagod na si Jimuel, pagod na si Serboni, pagod na si Jepok na magpakanta, nagbibigay ng, okay, let's all stand up and let's sing this wonderful song. Okay? We've a story to tell to the nation. Tapos ikaw, nakatayo ka lang, nakaganon ka lang, oh. Pakialam ko sa'yo. Nakikita ka ng Diyos. Pag sinabi ng moderator, let's recite it, at hindi ka nagre-recite, at nakikipagkwentuhan ka, nakikita ka ng Diyos. Naintindihan mo ba yon? Sinasaktan mo, Panginoon. Tapos umasa ka, pagpapalain ka, kamote ka. Pagkanta, kumanta, pag mag-recite mo, bakit? It might be your last time to sing. It might be your last time to recite. It might be your last dance. You know what I'm saying? Galingan na natin. Minsan lang to. Itong Sunday na ito, hindi na mauulit. Ngayon lang ito. Galingan na natin. You see? Piliin mo yan. We need to say, Lord, I've got to learn to be served. May magsusundo sa'yo. Pero dapat dumating ang oras, ikaw naman ang susundo. May magdi-disciple sa'yo. Darating oras, ikaw naman magdi-disciple. May isang oras, darating oras na may mag-aanyay. Dapat dumating ikaw naman ang mag-aanyaya. You learn to accept help from other people. Okay yan. Kasi if you cannot accept help from other people, may pride problem ka. Alisin mo yung ego. Ego. Kanya nga ego. Go. Tama? Hindi si Bongo yun. Ego. If you cannot accept help from others, mayabang tayo. On the other hand, if you never help anybody else, wala kang tinutulungan. Meron kang selfishness problem. I always say, tama na tulungan si nanay, si tatay, si auntie, si tito, yung nagtiwala sa'yo. Pero labas sa family mo, sino pa nakikinabang sa'yo? Kanya may eklesiya. Natural, magmahal ka sa nanay mo. Natural, igalang mo si tatay. Natural, suporta mo si lola. Tama? Labas sa family mo, sino pa nakikinabang sa'yo? Kanya may church. Okay? Nang hindi ka umaasang babayaran ka. Bakit? Church nga eh. Either way, that's not God's way. It's not the way it's supposed to be. You're designed to give and to receive help all the time. You're designed to serve and to be served. You see? Sabi ko nga nung Wednesday, sabi ko, nandiyan dyan si Dante. Ang nanay niyan may sakit. Pero siya pa nag-drive sa akin. Okay? May iniintindihan. Yung asawa niya tumataas ang blood pressure. Oh. You see? Pero bakit nandiyan dyan? Oh. Si Victor ganun din. Sabi ko kay Maureen kanina, dadali natin kay Pastor Fardo ito bukas, ha? Tumingin sa akin, Fe. Parang sabi niya, parang may lakad ako eh. Pero alam ko, i-adjust ni Maureen yung schedule niya para maiabot namin kay Pastor. Ganyan si Maureen. Pag kay Pastor Fardo, hindi natanggihan. Sa akin lang natanggihan. Kahapon tinatawagan ko sila. Okay? Walang sumasagot. Bakit? Sabi ko, ayusin niyo yung problema. You see? Mamaya si Alex na tumawag, andito na po ako, Pastor. O sabihin mo, tumawag si Ma'am Sue. Sabihin mo, si Rex ito. Iayos na lang yan. Opo, Pastor. You see? Pinakain ka ba ni Moring, Alex? Buti ka pa, pinakain ka niya. Ako, hindi pa ako pinapakain. Kahit sa mang inasal, wala pa. Sa Chicago lang ako dinadala niyan. I ask you, are you serving? Are you receiving servings? We need to share and to be shared with. Ano sabi ng Galatians 6:10? At kung papanong tayo may pagkakataon, di ba? Opportunity. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na yung nasa tahanan ng pananampalataya. Are you following me? Dapat blessing ka. Okay? Oh. Meron tayo mga scholars sa school. Okay? Next year,
announce ko na to. Okay? Yung mga scholar natin, ang babayaran nyo na lang, pesos na lang. Okay? Para may bahagi kayo sa mga scholar. Okay? At yung wala, ako nang bahalang hahanap ng sponsor. Kakausapin ko lang, bayaran mo na lang to. Why? We would like to help people. You see? Oh, para meron kang bahagi na hindi sabihin, ako no, iayos nyo yan. You see? Para sa maganda. So that we can have wonderful thing. Nakita niyo ba yung kumanta kanina? Are we right? Oh. Meron pa magpe-perform mamaya, tama? Sino magpe-perform mamaya? Kayo. Ano yon? Tula? Awit? Kanta? Kanta ulit. Walang yun lang, kanta lang. Okay. Sige. Kasi kung hindi, ako na lang kakanta sana. Hindi naman kayo mabiblessed. As we have opportunity. Meaning, every time we get a chance to work. Why? For the benefit of starting with people close to the community of faith. May nakikinabang ba sa'yo? Meron ka bang tinawagan? You see? Sabi ko nga sa mga adult kanina, okay? Isang araw, may hahabol sa'yo. Hindi mali mo, hindi failure mo, but your missed opportunity. Yung what if. Sana pala, tinawagan ko. Sana pala. May nakita akong post ng isang tao na kaibigan ko. Nag-post ng nahagdanan, binura. Sabi ko, ba't nag-post to? Ito yung tatandaan nyo. Dapat sensitive kayo. Pag ang tao nag-post ng hagdanan, magpapakamatayan. Okay? Pag sobrang stress ng tao at tumagal yan, magkakaroon ng anxiety. Pag nagkaroon ng anxiety yan at nagtagal pa yan, hindi na solved, magkakaroon ng pagkakahiwalay ng utak at ng puso at ng katawan. Wala na silang pakiramdam. Susukatin nila yung hagdanan, magkakaroon sila ng lubid. At pagkatapos, mapapansin mo, ganyan lang naman ang taas ng paa nila sa upuan. Pero ititiklo pa ang paa. Bakit? Kasi wala na silang nararamdaman. Do you understand that, Orcel? When Bijun did that, tama? Sunday yun eh. Nasa Bohol ako noon. Okay? When I heard that, I cried. Why? Doon ako natutulog eh, di ba? Doon tayo pumupunta sa kwarto ni Bijun. Umatin pa si Bijun ng church, right? Nag-service pa, nagbigay pa ng offering, right? Then malalaman mo, nagpakamatay. Yung pala may pinagdadaanan. Are you me? Dalawang anak na ng pastor ang nakita ko na ganyan. You see? Sabi ko nung makita ko, patay yung kapatid ko. Sabi ko, no, I will not allow this. I went there and I said, what's the problem? Sabi niya ito, ayusin natin. Are you sensitive enough on others? Can you see the cryptic post of other people? Do you watch them? O wala kang pakialam? Batman ka. Ano yung Batman? Bato na, manhid pa. You see? Yung iba naman, paniki. Bakit? Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako na naman? You see? No. Magpasalamat tayo. Tumulong tayo. What is the responsibility that I have in the family of God? We need to look at the 40 of one another love, care for one another, help for one another, serve one another, share with one another, greet one another, 52 one another sa New Testament. Lahat yan sa context ng eklesiya. If the Bible saying we need each other, we are to serve each other in so many ways. We serve each other, we give and receive with the family of God, that ecclesia. Ito yung dapat natin makita. When I'm down, you're supposed to help me to be pulled up. When you're down, I'm supposed to pull you up. Okay? Maghatakan tayo, magtulakan tayo pataas. Ano sabi ng 1 Corinthians 3:9? Sapagkat tayo yung mga kamanggagawa ng Diyos, tayo
ay bukid ng Diyos, mga gusali ng Panginoon. We are God's building. Tanong ko sa iyo, ano bahagi mo sa eklesiya? Ano ginagawa mo sa eklesiya? What is your faith story? Huh? What is your faith story? We work together as partners who belong to God. Marami sa atin itong 2025, you experience the joy of serving. January, Cavite. Tama? February, Cabrera at saka Kalayaan. Tama? March, okay? Sina Radyo, Malibay 1. April, sina Mark Allen, Malibay 2 or 3. Okay? And then, May, di ba? Oh, June, sina Dante. July, sina Bonnie, Tagig Embo. Tama? Ngayong October, si Moreng. November, December, Malibay 3. Tama? Meron kayong pagkakataong mag-serve. I ask you, kasama ka ba ng distrito mo? Ha? Pinalakpakan mo ba yung nagtrabaho? Di ba? Nung August, sina Arman, tama? Oh. Kompleto yun. Tanong ko sa inyo, naging host tayo. Do you say thank you? Hindi ba dapat sabihin natin, Lord, use me! Use me! Gamitin mo ko. Gamitin mo yung time, talent, treasure ko. Gamitin mo yung gift na binigay mo. Dapat tumating ka, whatever, wherever, God, I'll do it. Whatever you want me to be, I'll be it. Whatever you want me to give, I give it. Whatever you want me to think or go, I'll do. Dapat lumalago na tayo. Anong bahagi mo? Ano ang bag mo? 42 years. Okay? Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat sa kabutihan, kahabagan, kawan mo sa amin. Tulungan mo makita namin that the real test of our faith is, do we love people enough to help them when they're down? Tulungan mo maintindihan namin ang katotohanan that life is a journey, life is an adventure, life is a thrill of a lifetime, a roller coaster ride, and I'm gonna do whatever God says. I'm gonna give whatever God says give. I'm gonna do what God says I'll do. I'm gonna be what God wants me to be. I'm gonna say what God wants me to say. I am going to be a blessing. Isa ka ba sa gagamitin ng Diyos? Isa ka ba na yung iyong time, talent, and treasure ipapagamit mo sa Diyos? I don't know. Are you serving or just want to be served? Ano ang bag mo? Kasi, nasan ka sa 52 one another's? I don't know. But tonight you will come to the altar and say, Lord, help me to choose to grow and to follow you every single day. Will you come at the altar? God bless you.